Anyway, mga kababayan, o eto, pangatlong topic natin, ang dating Pangulong Duterte naman ho, mga bossing. Ito, parang gustong palabasin ng dating Pangulong Duterte na vote buying ang gagawin ng kampo ng Pangulong Marcos. Ano ho? Parang, parang gusto nilang sabihin, pag kami natalo, dinaya kami. Mga bossing, nakita nyo naman ho, yung mga kandidato ni dating Pangulong Duterte. Karamihan ho, mga bossing, sabi ni Prime TV Channel, pasintabi po sa mga bumoto dyan kay The Urge o kay Urge, nakakahiya po, di ba? Lintik ka, ikikik kita dito sa channel ko. No? Ipinapahiya mo ko. Isa ako sa bumoto dyan at oo, totoo, nakakahiya yung ginawa kong pagboto kay Robin Padilla. Ay, nako. Okay na. No? Talaga naman po nakakahiya, mga kababayan. Biruin mo, ako, isa ako sa bumoto. Tapos kung ano-ano lang yung sinasabi nung senador natin. Number 1 pa yan. Sabi ko pa, number 1, Robin Padilla, Robin Padilla. No? Pinagmalaki ko pa nung una. Tapos, eto na. Nasa Senado na. Anak na tinapa. Kulang na lang. Kulang, Prime TV. Kulang na lang. Magtalokbong akong ganun eh. Oh. Sabihin ko, oo, binoto ko yan. Tigilan nyo na ako. Hiyang-hiya na ako. Oh, eto naman, dating Pangulo tayo. So, may panawagan ang dating Pangulo sa ating Presidente, mga kababayan. Pero ang sa akin, ang pagkaka-analisa ko, tipo ho bang meron na silang alibay kung sakaling yung mga kandidato nila, kangkungan ang ikabagsak. Ano ho? Kasi dito pa lang, parang gustong pagmukain na ng dating Pangulong Duterte na may vote buying na magaganap. Mga bossing. Nako. Yung sinasabi nila, ayuda, ayuda, ayuda. Yung sinasabi nilang AX, AKAP, pambayad o pangbili ng boto, mga kababayan. Pero nung panahon nila Bungo, yung panahon nila na sila ang nakaupo, aba, parang hindi sila nagpapamigay ng mga ayuda, AX at AKAP. Bumabalandra ho yung mga mukha nila doon. Mga bossing, no? Pagka ho sila ang gumagawa, okay, mabait. Yung mga namimigay ng AX at AKAP o ayuda. Pero kapag hindi na sila, ay, pambili ng boto yan. Ganon ang estilo ho nitong mga to, mga kababayan. Sabi dito, sabi ni Jess Ruela, ano matatawag sa ginagawa ni Bongo? Si Bongo, bumabalandra, sumasalampak yung pagmumukha nun sa pamamigay ng ng payout ng AX, ng AKAP, ng mga ayuda na yun. So sabi ng dating Pangulong Duterte, so this coming election, I hope that the President, kung marinig niya ako, bigyan niya na lang tayo ng patas na laban. Naku po. Patas nga yung laban na yan no? At eto mga kababayan mismo mga vlogger na nila ang nagsasabi, pakonti na nga tayo ng pakonti. Mismo ang dating Pangulong Duterte na ang nagsasabi na hindi na sila nakikinig sa atin. Mismong yung mga pa-EDSA na nila ang nagsasabi, mga kababayan, wala na, ubus na ang naniniwala sa kanila. Magandang laban, yan. Pero ang nakikita ko, yung sinapit dati, mga kababayan, nung mga kakamping o tinatawag natin dati, mga dilawan. Sabi ko pa dati nun, nako, kapag ang pangalan mo isa kang politiko at nahanay doon sa mga kakamping o dilawan na tawag natin dati, asahan mo, may kiss of death ka. No? Malabong manalo yung kandidatura mo. Yung kiss of death po na yun, mga kababayan, nandiyan na po sa mga DDS. Na kapag nahanay ang pangalan mo
o nahanay ang kandidatura mo sa mga sa dito panigurado liligwak at walang papupuntahan ang kandidatura mo. Kaya ang nakikita ko ho dito mga bossing, nag-uunahan na po sila, no? Na ano, mag-alibay. Baka nga yung iba dyan, meron kayong kilalang mga tumatakbo. Kapag ka nakita nila, ramdam na nila, putik na yan. Isang buwan na lang, mag-e-election na. Etong pangalan ko, kulelat pa din. Biglang umaatras. Biglang nagba-back out. Baka nga ganyan yung gawin ng iba dyan eh. Di ba? We will not allow na kagaya ko noon na prangka-prangka ako sa mga tao. Huwag kayong pumasok sa mga takutan. Kayo lang naman ang mahilig manakot, di ba? Sila lang ho ang mahilig manakot, mga bossing. Sabi ni Noli Binyesa, walang sounds. So, sa 1,269 viewers, no? Yung 1,268, naririnig ako, ikaw lang ang hindi nakakarinig. So, ayusin mo yung speaker mo dyan. We will not allow, nakagaya ko noon na prangka-prangka sa mga tao. Huwag kayong pumasok sa mga takutan. Pati yung sa violence. It's not good. Si Digong ang nagsabi nun, mga bossing, ano? It's not good. Let us keep democracy as handed down to our parents. Sabi ni Laberinto Manny, Mark Ramos, itanong ko lang po, bakit pasok ulit sa top 10 si Leon Guerrero? May batas ba siyang naipasa noon? Baka huli mahuhulog siya na kabayo. Sino Leon Guerrero? Si Lito Lapid? Ewan ko doon. Bahala siya dyan. I-preserve natin yung legacy na binigay nila sa atin. Although in the course of time, it was not really perfect. We try to maintain that kind, whether we are the one in power or position tayo. Alam nyo ho, mga kababayan, ang nakikita ko, siguro ito na po ang magiging pinakamalinis, no, na eleksyon, mga bossing. Kasi bakit? Hindi na kailangan dayain yung mga yan. Nakikita nyo naman po ang reaksyon ng taong bayan sa kanila. Ayaw na sa kanila, mga bossing. No? Sana si Presidente Marcos would see to it that wala nang vote buying. Wala na talaga yun kasi yung vote buying is really out. So ito ho, ang nakikita kong pinatutungkulan dyan, mga kababayan, yung ibinibintang nilang ayuda, AX at AKAP ginagawang pangbili ng boto sa mamamayang Pilipino. Walang maniniwala sa inyo dyan, dating Pangulong Duterte. Simula nung ikaw ay naging presidente ng fake news, no? Yung paglabas pa lang ng dating Pangulong Duterte na adik ang ating Pangulo, simula nun, nabawasan na yung mamamayang Pilipino na naniniwala sa iyo. Sabihin mo ba naman yung fake news tapos walang ebidensyang maipapakita? Ano tawag mo dun? Fake news. Di ba? Siya mismo, mga kababayan, dating Pangulo mismo. Di ba?